Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. VFA sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand, nakatakdang lagdaan sa Abril. Nakatakdang lumagda ang Pilipinas at New Zealand para sa isang Visiting Forces Agreement sa buwan ng Abril. Sa kanyang talumpati sa 49th Founding Anniversary event ng Western Command, kinumpirma ni Department of Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na natapos na ang pag-uusap sa VFA sa New Zealand na nakatakdang lagdaan sa susunod na buwan, gayon din sa Canada kung saan natapos na rin ang huling round ng mga negosasyon sa naturang kasunduan. Nauna nang sinabi ng DND na ang status of VFA sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand ay magpapalakas pa sa defense at military ties sa pagitan ng dalawang bansa na magbibigay daan sa pagsasagawa ng mga pagsasanay ng Armed Forces of the Philippines at New Zealand Defense Force sa mga teritoryo ng dalawang bansa. Matatandaan may umiiral ding VFA ang Pilipinas at Amerika na naging epektibo noong 1999, gayon din sa Australia na nilagdaan noong 2007. Samantala, sa Metro Manila ngayon, LRT1 commuters makakaranas ng mas mahabang oras ng biyahe simula bukas. Inanunsyo ng Light Rail Manila Corporation na epektibo bukas March 26, palalawigan ang operasyon ng LRT1 tuwing weekdays. Ang huling tren mula Dr. Santos Station ay aalis ng alas 10:30 ng gabi, habang mula naman sa Fernando Poe Jr. Station ay alas 10:45 ng gabi, kapwa mas mahaba ng 30 minuto mula sa dating schedule. Wala namang pagbabago sa unang biyahe ng tren mula alas 4:30 ng umaga sa weekdays at alas 5 ng umaga tuwing weekends at holidays. Ayon kay LRMC President at CEO Enrico Benipayo, ang bagong schedule ay tugon sa panawagan ng Department of Transportation na pahabain ang serbisyo para sa mas maraming pasahero, habang sinisiguro pa rin ang maayos na maintenance ng mga tren. Pinapayuhan ng mga commuter na planuhin ng maaga ang kanilang biyahe dahil magsasara ang ticket booths 5 minuto bago ang huling tren. Para sa updates, bisitahin ang opisyal na Facebook at X accounts ng LRT1 o i-download ang Ikot MNL mobile app. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.